Magandang umaga. Ganap na nga pong naging bagyo yung low pressure area na ating binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon ay may local name na bagyong Kiko. Itong si Tropical Depression Kiko ang unang bagyo ngayong Setyembre at ang pang-11 bagyo sa buong taon ng 2025. At base naman po sa ating latest satellite imagery kaninang alas 10 ng umaga, itong si Tropical Depression Kiko ay malapit na nga po sa border ng ating Philippine Area of Responsibility at maya-maya nga ay posible na nga po itong makalabas ng ating PAR. Kaninang alas 10 ng umaga, huli po nating namataan si Kiko sa layong 1,170 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, meron po itong taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon po, kumikilos po ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon si Kiko, dahil nga po ay malayo po ito sa ating kalupaan, wala po itong direktang epekto sa ating bansa o yung ulap po niya ay hindi magdadala ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. At wala din po itong indirect effect sa ating country. Wala din po itong enhancement o hindi niya pinapalakas ang southwest monsoon o habagat. At ngayon po, yung habagat lamang po ang nagdadala ng maulap at maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At dito naman po sa ating forecast track and intensity, maya nga po or sa susunod na mga oras ay posible na nga pong makalabas itong si Kiko sa ating PAR. At habang nakalabas na nga po ito sa ating PAR, ay posible pa nga po itong mag-intensify bilang isang tropical storm category bago po ito mag-landfall, posible po sa may southern Japan area. Bukas po yan ng umaga. At dahil nga po malayo sa ating bansa itong si Kiko, wala po tayong tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito naman po ang ating forecast ngayong araw. Patuloy pa rin pong umiiral ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Particular na nga po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa may Ilocos region at dito rin po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po ang maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit mataas po yung tsansa ng mga biglaang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Para naman po sa Palawan, Kabisayaan at sa Mindanao, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. At ito na nga po ay wala na nga pong masyadong direktang epekto ang southwest monsoon sa ating Palawan, southern sa southern part ng ating Pilipinas, ngunit yun nga po ay magpapatuloy pa rin po ang mga afternoon rain showers at posible pa rin po yan sa susunod na mga araw. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Dito naman po sa ating sea conditions, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Kaya malayang makakapaglayag ang mga mandaragat natin. At yung mga sea conditions naman po natin, nasa slight to moderate lamang po. Ngunit mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga biglaang buhos ng ulan or yung during thunderstorm events po offshore or dito po sa ating mga karagatan ay posible pong tumaas yung mga pag-alon natin dahil nga po sa mga biglaang mga thunderstorm occurrences. At yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecast.